Mga kapamilya, ako po si Francis Orso, ABS-CBN News Reporter, ang pansamantala pong humahalili kay ABS-CBN Resident Meteorologist Ariel Rojas. Sa ngayong pong 2:36 ng hapon, dito po sa ating Facebook Live, nandito ako ngayon sa Caloocan City sa Metro Manila. At kasalukuyan po nating nararanasan yung malakas pa rin na boost ng ulan dahil sa inilabas po na 2 PM na heavy rainfall warning ng Pag-asa. Nananatiling na sa orange rainfall warning ang Metro Manila. Ibig sabihin po tuloy-tuloy pa rin yung pagbuhos ng heavy to intense rain to at times torrential na buhos na pag-ulan. Yung walang humpay po na pagbuhos nitong malakas na buhos ng ulan dahil pa rin sa hanging habagat. Sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin nating mararanasan, base nga din sa inilabas nga na heavy rainfall warning ng Pag-asa, ang malakas na buhos ng ulan dahil po sa habagat. Titingnan po natin dito sa kanilang latest update as of 2 PM in the afternoon ngayon pong Monday, Yan, ito po yung latest inilabas po ng Pag-asa ngayong hapon as of 2 PM July 21 Monday. Patuloy po ang orange rainfall warning dito sa Metro Manila at ilan pang karatig lalawigan. Nandyan po ang Central Luzon, particularly sa Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at dito naman po sa Region 4A sa Rizal, Cavite, Laguna at Batangas. Tuloy-tuloy pa rin po yung banta ng peligrosong pagbaha at landslide sa mga matataas na lugar, kaya po mag-ingat mga kapamilya. Dito naman po sa may kulay yellow sa lungsod o sa lalawigan ng Tarlac, nasa yellow rainfall warning. Ibig sabihin po ay makararanas din po ng mga up to heavy rains itong probinsya ng Tarlac dahil pa rin sa bagyo o dahil sa hanging habagat. At ito naman pong naka-asul na kulay, mga nakakulay blue sa Nueva Ecija, ang Quezon Province, kabilang po itong Polillo Islands, ay tuloy-tuloy din po nakararanas ng light to moderate with occasional heavy rains sa mga lalawigan po na yan, again dahil sa habagat. At ito pong alas 2 na heavy rainfall warning na inalabas ng Pag-asa, ina-expect po natin yung mga pag-ulan na yan ay patuloy nating mararanasan hanggang sa susunod na 3 oras. At abangan po natin kung sa alas 5 po ba ng hapon ay magpapatuloy itong heavy rainfall warning na itinaas ng Pag-asa sa mga lugar po na yan, hindi lang dito sa Metro Manila at ilan pang karatig lalawigan ng ating lungsod. Sa Northern Luzon naman po, according din po dito sa 2 PM na inilabas na heavy rainfall warning ng Pag-asa, kasalukuyan po nakaapekto itong malakas din na buhos ng ulan sa mga nakakulay asul dito po sa hilagang bahagi ng Luzon. Nandito rin po ang La Union, ang Ilocos Sur, ang ilang bahagi ng Pangasinan, pati po dito sa Aurora, dahil po pa rin sa epekto ng hanging habagat. Habang yung mga nakakulay light blue naman po, sila naman po yung bahagyang nakararanas din po. At ina-expect po natin na makararanas ng mga pag-ulan pa rin sa mga susunod na oras. Dito naman po sa bahagi ng Western Visayas at ng southern part ng Luzon, particularly sa Palawan, dito po sa ibang bahagi ng Western Visayas nga sa may Panay Island sa Antique at Iloilo, pati po dito sa may Negros Islands. At ito pong Mindoro provinces ay threatening po, kumbaga peligroso yung mga pagbaha na inaasahan dahil po dyan din po sa mga lalawigan yan, especially po dito sa bahagi ng Mindoro provinces, yung concentration po ng hanging habagat ay tuloy-tuloy po dyan. Gayon din po dito sa mga lalawigan ng Palawan nga at ilang bahagi ng Western Visayas, saan din po natin yung mga pag-ulan dyan sa mga susunod pang oras dahil pa rin po sa hanging habagat. Balikan po natin itong low pressure area na binabantayan ng Pag-asa na nananatiling nasa medium yung likelihood ng pamumuo nito bilang isang bagyo, at kung sakaling ang maging isang ganap na tropical depression ang low pressure area na kumikilos po patungong northwestward, papunta po yan dito sa may hilagang bahagi ng Philippine Sea, malapit sa Northern Luzon. Pangangalanan po itong Dante, kung sakaling maging isang ganap na bagyo. Kanina pong alas 5 ng umaga, nasa layo po itong 950 kilometers east-northeast ng Eastern Visayas. Malayo-layo pa po ito sa kalupaan ng ating bansa.
at wala pang direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa maski po dito sa bahagi ng Eastern Visayas. Pero habang kumikilos po ito papalapit dito sa bahagi ng Hilagang Luzon, na ayon na nga rin sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast ng Pag-asa, posible ngang maging isang ganap itong bagyo, at kung mangyari ito mga kapamilya, ay hahatakin nito muli ang hanging habagat na magpapaulan at palalaksin po ulit ito dito sa may bahagi ng Western Luzon, kabilang ang Palawan at Western Visayas. Dahil yan po yung mga lugar na nakaharap dito malapit sa West Philippine Sea, kung saan nanggagaling po yung hanging habagat. Sa mga susunod naman pong araw mga kapamilya, makikita naman po natin according dito sa heavy rainfall outlook ng Pag-asa, tuloy-tuloy pong mararanasan yung malakas na buhos ng ulan up to 200 millimeters hanggang bukas po ng tanghali. Ayon po yan sa inilabas lang na advisory din ng Pag-asa kaninang alas 11 ng umaga. Pakikita po natin itong Metro Manila, ilan pang bahagi ng Central Luzon, ng Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan, pati Region 4A sa Rizal, Cavite at Batangas. Yung heavy to intense rains, asahan po natin yan. Paminsanan po, abot yan ng torrential rains, yung walang kumpay na buhos ng ulan. Kaya tuloy-tuloy po yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ngayon po, nararanasan na po natin yung malawakang pagbaha, lalo na sa mga low-lying communities, sa mga mabababang lugar. Kaya po, pinag-iingat po ang ating mga kapamilya. Dito po sa Pangasinan, Tarlac at sa Occidental Mindoro, naka-yellow warning po. Ibig sabihin po up to 100 millimeters na pag-ulan yung posibleng maranasan hanggang bukas dahil pa rin sa epekto ng hanging habagat. At bukas naman po hanggang sa Miyerkules, asahan din po natin yung tuloy-tuloy pa na epekto, at makikita po natin kapansin-pansin na mas malawakan yung mga pag-ulan na maaari nating maranasan dahil po sa hanging habagat. Hanggang Miyerkules po yan, dahil po inaasahan natin na patuloy itong makakaapekto sa ating bansa at mas lalakas pa. So ibig sabihin po, wala pa pong monsoon break na mangyayari. Tuloy-tuloy po ang mga pag-ulan na inaasahan natin. Kaya po patuloy na maging alerto, mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. So yan po yung mga lugar dito po sa Northern Luzon, particularly sa Ilocos Region. Nandyan din po ang Central Luzon, Region 4A, Region 4B, ang Mimaropa, pati po ang Visayas provinces ay kasama sa mga aabutan ng up to 100 millimeters na mga pag-ulan. Hanggang sa araw naman po ng Miyerkules, pati po pagsapit ng Huwebes up to July 24, mas dadami pa yung mga lugar na makararanas ng mas malakas na ulan, up to 200 millimeters. Heavy to intense rains pa rin po yan dito sa Ilocos Region, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, ang western part ng Central Luzon, sa Zambales at Bataan, pati po dito sa Mimaropa, at up to 100 millimeters sa mga pag-ulan o light to moderate rains to at times heavy ang mararanasan sa Huwebes dito po sa ilan pang bahagi ng Luzon landmass at ng Visayas Region. Yan po. Kung titignan naman po natin dito sa Tropical Cyclone Threat Potential Forecast, kapansin-pansin nga po na malayo na sa Philippine Area of Responsibility itong dating bagyong Krising na may international name na WIFA. Wala na po itong epekto sa ating bansa, pero ito pong nakikita nating tropical cyclone-like vortex, o kumbaga yan yung posibleng bagyo na maaring mabuo dito sa ating karagatan sa Philippine Sea or sa Pacific Ocean. Maaari po yung makaapekto ngayong linggo at maging isang ganap nga na bagyo na tatawaging Dante. So yan po yung tuloy-tuloy na monitoring ng Pag-asa. Kung sakaling maging bagyo yan, again, ngayong week po na ito, palalakasin po muli nito ang hanging habagat. Kaya kung makikita nga natin, dumarami yung mga lugar na makararanas pa ng hanggang sa mabigat na buhos ng ulan pagdating ng Huwebes. Ito po yung kasalukuyang satellite animation via Windy. Sa ngayon po, bahagyang nakikita natin medyo humihina yung mga ulan na nararanasan natin dito sa Metro Manila. Although tuloy-tuloy pa rin kahit mahina. Tapos paminsanan, dahil nga pabugso-bugso din yung ulan, may kalakasan. Dito po sa bahagi ng Mindoro, kung kaninang umaga ay nakita natin yung concentration ng ulan dyan, medyo kulay orange, kulay yellow. Sa ngayon, dahil nag-iiba yung ihip ng hanging habagat,
ay humihina din kahit papaano yung ulan. Pero nararanasan pa rin po natin yung mga pag-ulan dyan, mga kapamilya. Pati po dito sa Quezon Provinces at sa Bicol Region, tuloy-tuloy po yung thunderstorms, yung mga malalakas na buhos ng ulan. Pati po sa Central Luzon, nandyan po ang Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, na nakararanas sa mga pag-ulan sa Benguet, dito sa Pangasinan, at ilang bahagi ng Region 2, at extreme northern Luzon sa may Cagayan, sa Antique, dito po sa bahagi ng Ilocos region ay tuloy-tuloy po ang mga pag-ulan na nararanasan ngayong mga oras po na ito. At kung babalikan po natin itong mga lugar na walang pasok, kanina po no, na himay na natin yung mga lugar na sinuspende o mga eskwelahang sinuspende yung kanilang pasok, particularly dito po sa Metro Manila, kung saan yung ilang mga lungsod ay nagsuspend na rin ng klase, na hinihintay po no, ng mga estudyante kanina at ng mga guro. Nandiyan na po yung Caloocan, Las Piñas, Makati, Manila, Marikina, Muntinlupa, Parañaque, Pasay, San Juan at Taguig. Nandiyan din po yung Quezon City. No? Dito sa yung mga una ko pong nabanggit, all levels po, lahat ng antas ng klase ay sinuspende na, parehong sa public at private schools. Habang yung ilan pong bahagi ng Metro Manila, nandyan po yung Malabon, Mandaluyong, Pateros at Quezon City. Nagsuspende po sila ng pasok hanggang sa senior high school, pero binigyan ng discretion no, yung ibang mga pribadong eskwelahan na may mga college na pasok na nagsuspende na rin ng klase. Kaya may mga ibang eskwelahan po sa Quezon City na nagsuspend po ng klase ng hanggang college level. At nandito pa po yung mga ibang probinsya sa Central Luzon. Nandyan din po yung ibang lalawigan sa Western Visayas, sa Northern Luzon o Region 1, Region 2, at ilan pang probinsya sa ating bansa na direktang naapektuhan ng hanging habagat. Maaring bisitahin lamang po itong website ng ABS-CBN News para ma-check nyo po kung ano kasama ba yung mga lugar po ninyo sa nagsuspende po ng pasok. Sagutin naman po natin yung mga ibang comments ng mga nagtatanong po dito kung malakas ba yung ulan. So may mga nag-share po no, na malakas din yung ulan sa La Union, sa Cavite, Parañaque. Dahil nga po yung mga areas na yan, gaya ng nabanggit po natin, tuloy-tuloy yung epekto ng hanging habagat. At sa mga lugar po na yan, kabilang itong Calabarzon, itong Metro Manila, up to 200 millimeters. Ibig sabihin po, heavy to intense rain to at times heavy or to at times torrential yung maaari nating maranasan mga pag-ulan dyan. Walang kumpay, tuloy-tuloy. At gaya po ng kinaroroonan ko dito sa Caloocan City, sa Metro Manila po ay nasa orange rainfall warning ang ulan na nararanasan po natin ayon sa Pag-asa. Ang ating pong patuloy na paalala sa ating mga kapamilya, magdala po ng payong at ng kapote bilang pananggalang sa ulan kung lalabas ng bahay. Pero mas pinapayo po natin na manatili na lamang sa loob at maghintay ng anunsyo sa inyong lokal na pamahalaan kung kinakailangan mang lumikas o mag-evacuate dahil po sa pagtaas ng tubig baha at sa banta rin ng landslide. Muli po mga kapamilya, ako po si Francis Orso, ABS-CBN News reporter, ang pansamantala pong humahalili kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Mag-iingat po ang lahat ngayong panahon ng tag-ulan.